Pinalutang ni Larry Bobo Gadon ang presidential election sa 2028 na maaari daw maglaban si dating VP Leni Robredo laban kay kasulukuyang VP Inday Sara. Sinabi niya na mananalo daw si VP Leni kay VP Inday Sara dahil daw ang mga Marcos loyalists at mga Ilocano ay boboto sa kanya. Dahil daw sa pagtawag ng pamilya Duterte na si BBM daw ay bangag at mga supporters niya, yung mga DDS, lalong-lalo na si Tatay Digong. Ito talaga si Larry Bobo Gadon ay nagpapatawa. Midterm election pa lang next sa 2025, 2028 na pinalulutang mo. Ang sabi ng ilang mga netizen, political analyst, tatakbo itong si Larry Gadon ng senador. Grabe talaga si Larry Gadon, ano? Hindi na lang sinasabing department niya, yung Department of Poverty and Alleviation. Yun na lang sana asikasuhin mo para makatulong ka sa mamamayang Pilipino na hindi na alam kung paano kumain ng 3 beses ang araw para lang may hapag sa kanilang hapagkainan. Eh natatandaan mo yun na sinabi ni Larry Gadon na wala raw Pilipino naghihirap dahil daw pumasyal ka sa loob ng mall, marami raw tao sa department store, saka sa mga restaurant, fast food chain. Ito talagang si Larry Gadon, may masabi lang talaga kung ano-ano eh. Ito naman ang pinalulutang niya sa presidential election sa 2020, napakalayo pa eh. Ang pinag-uusapan ng mga tao ngayon, lalo na yung mga ilang politiko, ang election 2025 na maglalaban ng LGU, mga congressman, congresswoman at mga senador, senadora. Ang layo naman ng focus ito si Larry Gadon sa presidential election na ng 2028 nakapokus. Ano ba itong nangyayari sa ating mga namumuno sa ating gobyerno ay talagang nakapokus na sa mga darating na halalan ng kanilang pinag-uusapan at nababaliwala ang kapakanan ng mamamayang Pilipino katulad ni Juan Pasang Cruz talaga na hirap na sa buhay. Kung paano may tatawid ang isang araw sa kanilang buhay para lang magkaroon ng maginhawa ang kanilang pamilya. Ito naman itong mga taong nasa ating mga departamento ng ating gobyerno ay wala lang ginagawa kundi magparami lang talaga ng pera sa bulsa. Sila rin doon talaga ano lang sinasabi talaga nito dahil isa itong Marcos loyalist eh. Hindi lang kay PBBM at ito rin loyalista rin ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito na naman, nagngangawa na naman to si Larry Gadon sa social media, mainstream media. May mga pumapatol kasi na nag-i-interview sa kanya eh. Kaya nagiging visible to dahil nga talagang ipinangangalandakan niya ang sarili niya na ibig lang sabihin ito, tatakbo talaga to sa senatorial race. Wala naman tayong magagawa kung gusto niyang tumakbo. Saan naman natin, hindi naman talaga ito mananalo. Dahil alam mo naman itong ginagawa nito puro na lang pagmumura ang ginagawa niya. Nasa mga tao kanyang nakakalaban, kanyang pinapagalitan sa mainstream media at sa social media na ipinapakita niya kung kagano kagaspang kanyang ugali. Paano natin iboboto ang isang taong masyadong marami ang sinasabi na nonsense naman. So, yung mga ilang political analysts wag na lang daw pansinin to si Larry Gadon kasi nga wala daw sustansya kanya mga sinasabi. So, nakakalungkot lang talaga na habang nangangagawa to si Larry Gadon ay pinagtatawaran siya ng mga ilang political analysts kasama ng mainstream media at mga netizen na sinasabing kahit daw tumakbo ito ay hindi nila iboboto. So, ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiron, magmamatsyag sa mga usaping nangyayari sa bayan ni Juan Pasang Cruz.